Shalom, Shalom Aleichem mga kapatid. Part 2 ngayong araw na ito. Preaching in the Wilderness series and daily reading of Catholic Gospel reading, daily Catholic Gospel reading. The Gospel of today is taken from the Gospel according to St. Matthew chapter 23 verses 13 to 22. Glory to you, Lord. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You lock the kingdom of heaven before human beings. You do not enter yourselves, nor do you allow entrance to those trying to enter. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You traverse sea and land to make one convert, and when that happens, you make him a child of Gehenna twice as much as yourselves. Woe to you, blind guides, who say if one swears by the temple, it means nothing, but if one swears by the gold of the temple, one is obligated. Blind fools, which is greater, the gold or the temple that made the gold sacred? And you say, if one swears by the altar, it means nothing. But if one swears by the gift of the altar, on the altar one is obligated. You blinds, one which is greater, the gift or the altar that makes the gift sacred? One who swears by the altar swears by it and all that is upon it. One who swears by the temple swears by it and by him who dwells in it. One who swears by the heaven swears by the throne of God and by him who is seated on it. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yan. Ebanghelyo ngayon ay sinusumbatan ng Panginoon ng mga Pariseo at Eskriba dahilan sa kanilang kahipokrasyuhan, ay yung hipokrasiyong pagiging parang actually ang hypocrites pala ay nagmula daw sa salitang actor. Kasi di ba ang actor, kung makikita natin usually is yung mga classic na pagpapakilala sa kanila, yung mayroong mask na nakasmile and then yung may mask na nakasimangot. Ibig sabihin, kapag andun sila sa stage ay masaya sila, nagpapasaya sila ng tao. Then after na makababa sila sa stage, babalik sila dun sa totoo nilang pagkatao, kung ano talaga sila. Either malungkutin sila or masayahin. Basta maganampanan lang nila yung kanilang tungkulin na nagpapasaya sa tao. So yun daw yung ibig sabihin ng hypocrites actor. Yung pinoportray niya sa stage is that it does not mean na yun yung totoong pagkatao niya after doon sa stage. So yan yung hypocrites, yung kumbaga sa parang you are pretending to be who you are but actually you are not. Yun yung hypocrite actor. So dito, kung umpisa natin dito sa verse 1, makikita natin dito kung ano yung umpisa nung bakit sinabi ng Panginoon itong mga pananalita na ito sa mga Pariseo at Eskriba. Of course, ang Ebanghelyo naman may context siya, may konteksto siya, pero pwede rin natin siya ma-apply sa ating sarili, or it will remind us, ito yung mag-remind sa atin na baka nagiging Pariseo na rin ako most of the time. Kasi ang konteksto dito, it's about the scribes and Pharisees. Mga leader ng mga Hudyo, mga matatalina sa Hudyo. Pero, natural, kapag binasa natin ito, ay i-remind tayo, baka ako rin ay nagiging ganito na, hypocrites na rin ako. Baka paglabas ko ng simbahan is mabait ako dun sa simbahan, kasi natural, andun yung presence ng Lord. Paglabas,
balik na naman ako sa dating ugali. BSDU, balik sa dating ugali. Ganun uli yung makikita sa atin. So yun yung tinatawag na makukonsider din tayo the hypocrites. Not only this gospel today is not only referring for scribe and Pharisees, tayo rin ay mabibilang kung yung gawi nila is parang katulad din natin. So ito yung reminder ni Lord. At isa sa mga sabi ng sabi dito, sabi nyo, and you say if one swears by the altar, it means nothing. But if one swears by the gift on the altar, one is obligated. So very obvious na makikita natin, nakakatawa, kung altar kasi wala silang, kung mag-swear o manumpa yung tao na magbibigay siya para sa altar, wala silang makukuha kasi para doon yun sa intended yun sa kung saan mapupunta. Pero kung yung gifts ay mas mahalaga, so obvious na they are after of the gifts. So they are after of the gifts, mga kapatid. Kaya pinagsabihan sila ng Panginoon. Yesterday, good morning, Brother Boy Albaw. Yesterday, merong nagsabi sa akin na parang it seems na kasi yung sinasabi doon sa 2 John 1:7, yung nabanggit ko, sabi niya parang ang kanya is nasabi niya na parang ang kanya is parang nakaka-offend. Yung maaari may sinabi akong nakaka-offend sa ibang tao. Kasi yung pinaliwanag ko yung kung sino yung tinutukoy doon sa 2 John verse 7. So medyo natural masakit Masakit naman talaga kapag nakakinig tayo sa salita ng Diyos. Kasi sinasabi sa Hebrew chapter 4 verse 12 na ang salita ng Diyos ay parang tabak na magkabilay talim. Ibig sabihin, pag tabak na magkabilay talim, alam nyo ba na kapag ikaw ang umahawak ng tabak na magkabilay talim, ay may tendency na pati ikaw ay masusugatan o masaktan. So ibig sabihin, masakit yung Word of God. Ito yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, napakasakit, di ba? Sino ba ang hindi masaktan dito? Sabihin kang hypocrites. Paimbabaw. Di ba? So yung Word of God, hindi pwede natin i-sugarcoat just to please other people, mga kapatid. Di ba? Hindi natin pwede i-sugarcoat. Kaya masakit. Kaya balang araw, ito nga sinasabi ko sa inyo, kung binasa niyo yung Wisdom chapter 1 hanggang chapter 2, makikita natin doon na time will come, tayo na mga naglilingkod sa Panginoon ay kamumuhian tayo ng ibang tao. Kahit hindi na tayo magsalita, pero yung way ng pamumuhay natin nakakaiba sa pamumuhay nila, ay ipinapakita natin na kakaiba yung pamumuhay natin sa pamumuhay nila, ay nasasaktan nila. Kasi para daw natin silang ipinapamuka natin sa kanila na mali yung kanilang ginagawa kahit hindi pa tayo nagsasalita. Subukan nyo basahin yung Wisdom chapter 1 hanggang chapter 2. Makikita nyo doon. So, masakit yung Word of God. Di ba? So, hindi natin tayo na mga naglilingkod sa Panginoon, although kahit sabihin mong in a way na marahan yan na salita, kahit in a way na marahan na salita, yan, masakit yan, mga kapatid. Alam mo kapatid, hindi talaga marapat na ikaw ay namumuhay sa pakitiapid o sa pangalunya. Yan po ay talagang labag sa kalooban ng Diyos. Kahit yung ganyang ka-way yung hinahon ng salita mo, masakit pa rin yan. Pero sa John 8:31 verse 31 to 32, sabi niya, if you are truly my disciples, you will know the truth, and the truth will set you free. So, masasaktan ka ng Word of God. Pero tayo na mga nagdadala nito, ay hindi natin pwede i-sugarcoat. Hindi natin pwede
parang ano natin, iba i-sugar coat, ibig sabihin, lagyan natin ng outer covering para ma-please lang yung tao. Most sa panahon natin ngayon, kahit maraming mga tao na ganun, na naglilingkod since na yung kanyang pinapangaralan ay nagbibigay ng ikapo, nagbibigay ng mga love offering, there are times that hinder, yan yung naghahadlang para magsalita ng masakit, magsalita ng outrightly kung ano yung sinasabi ng word ni Lord. Dinadaan pa sa sugar covering, yung sugar coating. So, ibig sabihin, pag ginagawa yun, kino-compromise natin yung Word of God kasi ayaw nating masaktan yung ating kapwa. Pero kung totoong mahal mo yung isang tao, is whether masaktan mo siya o hindi, kinakailangan mo maiparating sa kanya yung katotohanan. Hindi pwede na, okay lang yan. Ang Diyos naman is mapagmahal. Hayaan mo lang. Okay lang yan. No, mga kapatid. Kaya nga, may alam nyo ba na kami, ito, sabihin namin sa inyo. I invite yung kahit yung wife ko or kahit yung wife ko lang. Halimbawa, invite siya magninang sa isang civil wedding. Talagang outrightly nag-refuse siya. Kahit kaibigan namin or kakilala namin. Hindi naman dahilan sa mapagmataas ka, grabe ka naman, sobrang banal mo. No. We just don't want to compromise our faith. Tapos, yun yung ano namin, yun yung paninindigan namin. Kaya, kapag makulit ka na nag-share ka ng Word of God, actually, ang totoong nagmamahal ay makulit. Kaya yung mga tao na ako, makulit ako when it comes pagdating sa gawain ng Panginoon. Ang nangyayari sa akin, parang ginagawa ko, parang paulit-ulit lang naman yung sinasabi ko eh. Pero sinasabi nga, ang sabi nga daw na may narinig ako dati na, kaya inuulit-ulit yan, binibigyang tiin ng Panginoon kasi yung Word of God, paulit-ulit lang naman. Pero ang tanong, paulit-ulit nating narinig na isabuhay na ba natin? That is why inuulit-ulit mga kapatid. Ako when it comes to faith, lalo na yung pag-aaral, halimbawa sasabihin ko na, pag-aralan natin yung ating pananampalataya. Aralin natin yung ating doktrina bilang Katoliko. Alam niyo kung bakit? Simula nung nag-join ako sa Facebook, nung 2009 pa yata, almost every day nakipag-usap ako, nakipag-discussion ako, nakipagtalastasan ako sa patungkol sa pananampalataya. Ano ang motivation ko? Dahilan sa nagpapakita lang ba ako na para ipakita ko, wow, daming alam? No. Marami akong karanasan. May kapatid ako na pastor sa ibang sekta. Pastor ng Baptist. May kapatid ako. Hindi niya naman to siguro panonoorin. Kung panoorin niya, hindi, wow, thank you. Missionary Baptist pastor doon sa Mindanao. Mabait naman. Marami na rin ako mga kamag-anakan na punta sa ibang sekta. Marami na rin ako mga kaibigan na punta sa ibang sekta. May mga napunta na nga sa Islam. Actually, may everyday ako nakaka-discussion ko araw-araw until now. And then, yung sobrang dami na ng sekta. Diba? My motivation is, hindi ako natutuwa doon. Pero mo kung kamag-anak mo, na kapag magtipon-tipon kayo, pagdating sa kainan, na hindi kayo makapag-pray ng together. Kasi ikaw, magsa-sign of the cross ka. Sila ayaw nila. Yung isang pamilya kayo at iba-iba yung pananampalataya nyo, matutuwa ka ba bilang isang magulang? No, you will not, my dear. Even si Lord, hindi niya kinalulugod yun. Kasi unang-una, kung titingnan natin,
Hindi, tingnan natin. Di ba sa Matthew 16, sabi niya, I will build my church. Hindi naman churches. John 17, nag-pray siya, Lord, Father, I pray that they may be one. So that the world they believe that you have sent me. Then sa Ephesians 4, 5, and 6, one faith, one baptism, one Lord. Kaya kung minsan makulit ka, para di bagang nakaka-offend ka na sa kapwa mo, parang makulit ka, parang sinasabi nila, parang mayabang ka, sinasabi mo na, ang dami mong alam. Hindi ganon. Naglilingkod sa Panginoon na hindi dapat mayabang. Hindi nagyayabang. Ugali ng Diablo yung pagyayabang. Ang pattern ng ating paglilingkod ay ang Panginoong sa Kristo. Sa Philippians chapter 2 verse 5, magpakababa kayo katulad ni Kristo, na bagamat siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. So kung yung Panginoon natin nagpapakababa, then tayo mapagmataas, that is incompatible with the attitude or characteristic of the Lord Jesus Christ. So kaya kung minsan yung makulit, di ba? Yung kinukulit mo, na pagsasabihan mo, na ganito, ganyan. Kasi I have many experience, hindi ako natutuwa doon. Nalulungkot ako doon. Na because of that division ng pananampalataya sa pamilya, dahilan sa kakulangan ng kaalaman sa pananampalataya, then kapag sabihin mo na sana, dapat nag-aaral tayo ng ganito, dapat meron tayong umaattend tayo ng BBS, Basic Bible Seminar, dapat umaattend tayo ng kung ano yung nakakadagdag ng pagpapalalim ng ating pananampalataya. Yun gano'n sa akin, kayo yung motivation ko, parang ang kulit ko. Kasi, dahilan dun sa many experiences na hindi ko ikinatutuwa. Ewan ko sa inyo, ikinatutuwa niyo ba yung gano'n? Si Lord, hindi niya ikinatutuwa yun. Na ang pamilya, may iba-ibang pananampalataya. The Lord Jesus did not intend that for us. As a matter of fact, dun sa John chapter 10 verse 16, di ba sinasabi niya doon? Na isang kawan lang at isang pastol. Pag samasamahin niya yung mga tupa sa isang kawan, hindi magkakaroon ng panibagong kawan, hindi magkakaroon ng panibagong pastol. Ganun mga kapatid. Kaya kung minsan, makaka-offend ka. Ito talagang, di ba? Ang Panginoon nakaka-offend talaga siya. Na-offend niya yung mga iskriba at pareseyo. Si Juan Bautista, paano ba siya napatay? Di ba? Napatay siya sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan. Hindi niya sinusugarcoat. Hindi niya sinusugarcoat yung Word of God. Yan. Kaya, mga kapatid, ito yung na-remind tayo sa araw na ito ng Ebanghelyo na baka mamaya para na rin tayong mga iskriba at pareseyo, mga sinasabi na word na hypocrites, actor, we are pretending to be, but we are not that kind of person. So dapat hindi ganun, kasi unang-una at the same time, ugali ng diablo lang yung nagpipretend. Di ba? Ano sabi dun sa 2 Corinthians 11 verse 14? Ang demonyo man ay maaring magkunwaring na parang anghel ng kaliwanagan. So you see? So lahat ng pretension as much as possible ay talagang hindi natin dapat tinataglay, kasi salungat yan sa kung ano ang ating Panginoong Jesucristo. So, ito yung reminder ng gospel ngayon. Na let us not be like the scribes and Pharisees. Masakit yun, ha? Okay. Ano yun?
Isa pa, lastly mga kapatid, dito sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 20. Sa Matthew 5 verse 20, I tell you, mga kapatid, sabi niya rito ng Panginoon, I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes, you will not enter into the kingdom of heaven. So ito mga iskribat para sa iyo na ito, ay palagi po sila sa templo, palagi po silang nagdadasal. Pero kung sabi ng Panginoon na kung hindi mag-surpass yung ating katwiran or kabanalan sa mga iskriba at pareseyo, ay hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. So ang ibig sabihin, sinasabi na huwag nating taglayin yung kahipokrituhan or superficial faith na mga iskriba at pareseyo. Parang yun lang sinasabi ng Panginoon. Na dapat lumampas tayo doon sa kanilang estado. Hindi lang tayo pala simba, hindi lang tayo pala dasal, pero dapat hindi tayo katulad ng kanilang pag-uugali, or else, itong sinasabi ng Matthew 5:20, sabi niya, and I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven. Yan, mga kapatid. Bigat yan, di ba? So, dapat hindi natin taglay-taglay yung attitude ng mga iskriba at pareseyo. Ang taglay natin, ang tutularan natin ang Panginoong Jesucristo. Sabi nga ni sinabi yata dito si Saint Paul, hanapin natin na sa 1 Corinthians 11 verse 1. Yan, ito yung natin. Sabi niya, be imitators of me as I am of Christ. Tularan niyo ako kung papaano kung tinutularan ng Panginoong Jesucristo. Sabi ni San Pablo. So yun, huwag nating tularan yung pag-uugali na katulad ng mga iskriba at pareseyo. Siguro pwede ito, pero lahat ng, especially sa lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, mga workers sa simbahan. Or even you're not a worker, you're just a simply parishioner, dapat ganun mga kapatid, na hindi tayo yung actor na masaya sa stage, nagpapatawa, pero pagbalik niya sa totoong buhay niya, is talagang reality is malungkot pala siya. Ganun din na kung doon tayo sa simbahan, mabait tayo, paglabas natin, iba na yung ugali natin. So that is hypocrisy. That is an actor. So, yan lang mga kapatid. Na tanda natin yun na sa 1 Corinthians, sa Matthew chapter 5 verse 20, na dapat malampasan natin sa katwiran or kabanalan mga iskriba at pareseyo. So maybe that is by now. Shalom. Maraming salamat po sa mga nag-like at sa mga nag-follow at sa mga sumabaybay. So shalom, may God bless and keep us safe and sound. Amen. Signing off, my dear brothers and sisters.